Ito daw po yung reason ni VP Sara kung bakit daw po siya tatakbo sa 2028 bilang presidente. Pero bago po natin pag-usapan yan, ibibigay ko lang po sa inyo ilang quote card or ilang mga nag-trending sa social media, no, at bigyan po natin ng reaksyon. Una na dito, ito po naging quote card ni Philip Salvador. Ang sabi niya dyan, alam niyo po, madami ang nagtatanong na kapwa Pilipino ano po ang nangyari sa boto namin. Sabi daw po ni Philip Salvador yan sa quote card na yan. Well, bilang tugon sa tanong na yan na sinasabing si Philip Salvador, no? Nagtatanong kung ano daw yung nangyari sa boto nila. Ang sagot dyan ay simple lamang. Natalo kayo, sana matanggap nyo na, no? Si Kibuloy, gusto pang magpa-recount. Mag-iisang buwan ng tapos ng eleksyon, tanggapin nyo na yung pagkatalo nyo, no? Kagaya ng 2022, kaming mga kakamping ay natalo. Anong ginawa namin? Nag-put up sa Atty. Leni Robredo ng Angat Buhay NGO para makatulong sa gobyerno at sa mga Pilipino. Dapat ganun after election. Magtulungan na, no? Sabi naman po dito ni Harry Roque, ako na ba raw po ang susunod na maaaresto? Well, ang kasagutan dyan, subukan nila. Yan po yung code card na kumakalat dito. Well, bilang reaction po natin ayan na naman kayo, ayan na naman yung pagiging mayabang, na overconfident, malakas ang loob na para bang walang mangyayari. Ganyan din po ang mga naging style ni dating Pangulong Duterte pagdating po sa ICC arrest, na siya pa yung tila ng hahamon, na akala mo hindi mangyayari. Ganyan na ganyan ang naging style ni dating Pangulong Duterte. Ito si Harry Roque, ganyan din po ang style, no? Yan ang ginagawa nyo, pero at the end of the day, eventually, naaaresto pa rin naman kayo. So, kung sinasabi ni Harry Roque na subukan nila, na arestuhin siya, ano ito? Pagbabanta ba ito? Or ikaw ba yung nagsasabi na hindi mangyayari ang aresto? Naku po, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, no? Ayun na naman ang overconfident si Harry Roque. Pero kung ako ang tatanungin nyo, I'm sure matalino po ang Netherlands. Titignan nila ang mga kaso ni Harry Roque at mga reklamo laban sa kanya. At titignan nito ang kaugnayan ni Harry Roque kay dating Pangulong Duterte. And in my opinion, mukhang i-decline po, no? Hindi tatanggapin ng Netherlands ang asylum request ni Harry Roque at ito ay mapipilitang pabalikin sa Pilipinas. Plus, yung gagawin pa ng DFA na ikakansela ang passport ni Harry Roque, no? So for sure, titignan mabuti ng Netherlands kung valid ba ang hinihiling na asylum ni Harry Roque. Doon pa lamang po sa kasong sinasabing human trafficking na di umano'y kinasasangkutan ni Harry Roque, no? Doon pa lang human trafficking, for sure, madidecline na ang asylum request ni Harry Roque. Kasi napakabigat nun eh. Bakit sila tatanggap at nagkukupkop ng isang tao na di umano'y nasasangkot sa human trafficking and land grabbing issues, no? So, malabo yan, Harry Roque. Kaya kung ako sa iyo, magpakumbaba ka at ipakita mo na willing ka isubmit ang sarili mo sa otoridad ng Pilipinas. Hindi yung nagmamataas na naman, nagyayabang na naman, nagpapakahambog na naman, pero eventually, makikita mo, nakaposas, may mugshot, nahuli, no? Yan ang problema sa inyong mga DDS. Masyado kayong mapagmataas at akala nyo kayo ang superpower. Na akala nyo, hindi, kasi nga naman, ang bansag nyo kay PBBM, weak. Masyado nyong minamaliit at ina-underestimate ang presidente natin. Kaya ang tingin nyo, pakiramdam nyo, hindi kayo kaya ni PBBM, pero nagkakamali kayo. Ilang beses na niyang pinatunayan na mas makapangyarihan siya at mas magaling siya sa inyo. Sana naman, ma-realize nyo na yan. Sabi naman po dito ni Senator Jingoy Estrada, he's not a good choice. Ngayon lang tayo nagkaroon ng napaka-arroganting Chief PNP. Yan po ay regarding sa pagkakatalaga ni Chief PNP Nicolas Torre. No? Yan po. And dito sa isang code card na ito na kumakalat din, dito sa balitang ito, sabi, BP Sara napahalakhak sa pagkakatalaga ni Torre bilang Chief PNP. So kitang-kita po natin na magkamukha ang narrative at pareho ng wavelength si Senator Jingoy Estrada at si BP Sara. So in my opinion talagang nakikita ko na kung sino talaga yung mga senador na maaring magligtas kay BP Sara pagdating sa impeachment trial. Ang pagkakatalaga kay Chief PNP Nicolas Torre ay desisyon po ng presidente. Tapos magre-react ng ganyan ng vice presidente at ang isang senador. So anong ginagawa nyo? In my opinion, binabastos nyo ang desisyon ng pinakamataas na pinuno ng bansa.
Desisyon niya ng presidente eh. Pagtatawanan nyo? Kokontrahin nyo? Nung tinalaga ba si Bato de la Rosa, may kumontra ba? Nung naging PNP chief si Bato de la Rosa, kahit ang dami niyang na-bypass, ang daming mas mataas pa sa kanya na 3-star or 2-star. If I'm not mistaken, 1-star lang si Bato de la Rosa noon eh. Pero ang dami niyang nilampasan nung naging chief PNP siya. Meron bang nagpahayag ng pagkontra? Meron bang humalakak or natawa? Hindi ba wala? So, ang sa akin lang, irespeto nyo ang desisyon ng Pangulo. Desisyon niya ng Pangulo, may nakita siyang skills at saka ability ni General Torre, may napatunayan na si General Torre, at maganda naman yung background niya, kaya niya itinalaga ito. Pero yung sasabihin humalakhak, tapos arrogante daw si General Torre, talaga ba? Coming from Senator Jinggoy, mga kababayan, wala kayong respeto sa desisyon ng Pangulo. Pinapakita nyo lamang na pare-pareho kayo ng narrative at pare-pareho kayo ng naging reaksyon. Pinapakita nyo lang sa amin na magkakakampi talaga kayo. Magkakakampi talaga sila, mga kababayan. No? Pare-pareho sila ng naging reaksyon eh. Negatibo eh. So, alam na natin kung sino po ang magiging kakampi ni VP Sara. So, nakakadismaya si Senator Jinggoy Estrada dahil desisyon ng presidente, irespeto nyo naman. We trust the wisdom of the president. Kung hindi nyo kayang gawin yon, sana naman huwag nyo ipamukha sa amin, no? Huwag nyo naman parang sinasabi nyo na, mali-mali ang desisyon ng Pangulo. Palibasa kasi nasusukol ang siguro mga idol nyo at mga kakampi nyo, no? Marami na kasing pinakulong si General Torre. Kaya siguro ganyan ang kanilang reaksyon, no? Ngayon, dito po tayo sa naging sinasabi, reason daw ni VP Sara kung bakit siya tatakbong presidente sa 2028. Sabi dito, Vice President Sara Duterte said, the Philippines' position being behind daw, Southeast Asian nations and the rest of the world was what pushed her to seriously consider running for president in 2028. Ayan, yung reason daw po niya ay dahil behind na ang Pilipinas, sa Southeast Asia at sa buong mundo. Kaya daw ito yung nagtutulak kung bakit gusto niya or seryoso niya kinukonsidera ang pagtakbo sa 2028. Ang sa akin lang mga kababayan, kung ikaw yung Vice President, tapos ikaw magsasabi nito na behind na ang Pilipinas, kaya gusto mong tumakbong presidente, of course, kung ako yung presidente mo, masasaktan ako eh. 'Di ba? Dahil ikaw yung mismong Vice President ko, ang magsasabi pa ng ganyan. Una sa lahat, Vice President ka, miyembro ka ng gobyerno or part ka ng gobyerno, dapat ngayon pa lang ginagawa mo na kung ano yung pwede mong maitulong sa gobyerno, sa presidente, sa bansa para solusyonan or matugunan yung mga nakikita mong hindi maganda or problema ng bansa. Bakit kailangan mo pang mag-intay ng 2028? No? At saka parang foul at below the belt kung manggagaling pa sa'yo yan. 'Di ba? Kasi part ka nga ng gobyerno at ikaw ay dapat na katulong or katuwang ng gobyerno sa pag-solve ng mga problema ng bansa. Pero ikaw, parang ang tunog para po sa akin ay namumuliti ka na ang layo pa ng 2028, ito na yung sinasabi mo, negative na yung sinasabi mo sa kasalukuyang gobyerno na sinasabi mo behind na. Foul yan eh. Siyempre, masasaktan yung kasalukuyang administrasyon dahil yung administrasyon parang pinapalabas na hindi nagpe-perform. So, nakalimutan na ba ni VP Sara na siya ay Vice President, na dapat tumutulong na siya para hindi na kailangan maghintay ng 2028 mga kababayan. And nakalimutan na ba ni VP Sara, no? Kung sinasabi niya na behind na tayo sa Southeast Asia at sa buong mundo, nakalimutan na ba ni VP Sara na noong iniwan ni Pinoy Aquino ang Pilipinas kay dating Pangulong Duterte, ang bansag sa atin ng mga eksperto at ng mundo ay rising tiger of Asia dahil boom na boom ang economy, boom na boom ang ekonomiya at ang mga Pilipino ay nagtatrabaho, productive, mura ang bilihin, no? Iniwang rising tiger of Asia. Pero nung naupo ang tatay niya, si dating Pangulong Duterte, sa loob ng 6 na taon, anong nabalitaan natin? Anong sinasabi ng mga eksperto? President Duterte is turning the Philippines into more corrupt, less democratic nation. Ayan. Forbes magazine yata yan. Tignan nyo. Duterte turning the Philippines into more corrupt, less democratic. And noong 2017, may nakita akong report na sinasabing most corrupt daw po si dating Pangulong Duterte noong 2017. Nag-iwan pa nga si Pinoy ng 1 trillion eh.
yung iniwang utang ni Pinoy ay utang yon ng lahat ng presidente mula kay Aguinaldo hanggang kay Pinoy Aquino. Pero anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Tinapatan niya ito, dinoble niya, mas mataas pa, nilubog niya tayo sa utang. Considering na may iniwang pang pondo si Pinoy na mahigit 1 trillion at may pinautang pa tayo nun sa Europe, sa mga bansa sa Europe. Ano pang sabi ng mga eksperto? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naging sick man of Asia tayo. Ang Pilipinas ay binansagang sick man of Asia nung panahon ni dating Pangulong Duterte. From rising tiger of Asia na iniwan ni Pinoy, no? Nandun na tayo eh. Yung trajectory ng ating bansa ay papunta na sa pagiging second world country or first world country. Iniwang maayos ang ekonomiya. Rising tiger of Asia, pero nung si Duterte na, naging sick man of Asia. More corrupt, less democratic. Tapos, yan ang lumala ang kalagayan ng Pilipinas, sinambot ni PBBM. No? Sinambot ni PBBM. Walang nakuhang pondo, walang iniwang pondo kay PBBM. Ang daming problema. No? In my opinion, lugmok ang bansa. Tapos maririnig mo sa anak ng dating Pangulo na behind na tayo sa Southeast Asia at sa mundo, gusto kong maging presidente para maiayos ito. Diba, Paul, yun? Parang pinapalabas mo na nilulugmok ni PBBM ang bansa, no? Yun ang dating sa akin eh. Sa bagay, sinabi naman niya dati, no, na hindi marunong magpresidente si PBBM. Sinabi niya yun eh. Tapos sasabihin niya ngayon, yun ang reason niya na behind na tayo sa Southeast Asia at sa mundo kaya gusto niya maging presidente. Considering na siya ay vice president, bakit hindi mo pa ngayon gawin? Diba? So nakakalungkot talaga na ganyan po si VP Sara, no? Gusto maging presidente dahil gusto niyang ayusin ng Pilipinas? Ganun ba yun? Para sa akin, no way. Wag na lang, no? Baka bumalik na naman yung fake war on drugs. Hindi na naman natin malalaman kung saan napupunta ang confidential fund. And mapapabayaan na naman ang West Philippine Sea. Magbabago na naman ang polisiya sa West Philippine Sea, no? At dagsa na naman, I don't know, no? Baka magbalikan ng pogo ang mga foreigner na namamakiyaw ng lupa sa bansa natin. Andiyan na naman ang mga yung mga galing sa China na magkakaroon ng birth certificate at passport at lisensya dito. Magiging Pilipino, pero hindi naman dapat nagiging Pilipino. Ayoko na pong mangyari yung ganun, mga kababayan. Ikaw yung vice president, no? Dapat tulungan mo na yung presidente. Ipakita mo na, magpakitang gilas ka na para hindi mo na kailangan sabihin na ito yung gusto mong mangyari sa 2028. Makikita na namin na ginagawa mo na, pero hindi eh. Yung nakikita namin sa'yo, pakikipag-away at pamumulitika. No? Mabuti pa nga sa Atty. Leni Robredo, siya yung rival, pero after niya matalo, nag-put up ng Angat Buhay NGO para makatulong sa presidente, sa gobyerno at sa mga Pilipino. Nagpapagawa ng mga classroom, nagpapagawa ng mga dormitoryo, nagbibigay ng mga livelihood training and program, pang matagalang mapapakinabangan ng mga Pilipino, community learning hub, relief goods, namimigay kapag may bagyo, and rescue operation, at samot-saring pagtulong sa mga kababayan natin. At para po sa akin, mas nakita ko pa at mas naramdaman ko pa yung ginagawa ni Atty. Leni Robredo sa kanilang Angat Buhay kumpara sa mga nagiging trabaho ng OVP ni VP Sara. In my opinion, sa totoo lang po, para po sa akin, mas visible pa si Atty. Leni Robredo. Paano? Kasi ang inatupag niya is tumulong. Hindi mamulitika, hindi makisawsaw sa mga issue, hindi maging, alam mo yun, parte ng awayan, tumulong. Kaya, eto, tingnan nyo. Ngayon na naging mayor na siya, hindi pa man siya formal or opisyal na nakauupo bilang mayor ng Naga, nakikipag-usap na siya sa mga investors, nagkakaroon na sila ng pagpaplano ng kanilang magiging programa, at proyekto, nagkakaroon na ng transition, smooth, no? Nag-uusap. Nagkakaroon na ng pagkilos at pagtatrabaho si Mayor Leni Robredo, hindi pa man opisyal na nauupo. Because eager to help, magtrabaho, eager na magserbisyo. Imbis na pamumulitika at pakikipag-away at alam niyo yun, pagsawsaw sa mga issues na hindi naman din talaga nakakatulong. So, sana ganun tayo eh. Kasi tapos na yung eleksyon. No? Pag eleksyon, okay, sige, magkakaiba tayo, bangayan tayo. Kasi eleksyon eh. No? Nagdedebate. Nagsasabihan na, ito yung kaya namin gawin.
Ito yung hindi nyo magagawa. Okay lang yan. Pero after election, tumulong na, magtulungan na. Hindi eh. Si VP Sara, malayo pang eleksyon, na may pahaging na, may patama na sa kasalukuyang administrasyon na para bang gustong pintahan ng administrasyon ng PBBM ay hindi nagpe-perform, kaya gusto niya maging presidente para siya yung maging solusyon sa mga problema, no? Yun po yung dating. Parang ang sinasabi niya hindi nagpe-perform ang PBBM, kaya gusto niya maging presidente para siya ang mag-solve ng mga problema. Sobrang nakakadismay po talaga. Kaya para po sa akin, no way na. Ayoko na mapabayaan ng West Philippine Sea, ayoko na magkaroon ng mga fake war on drugs, at ayoko na makabalik yung mga namamakyaw, nagkakaroon ng mga malalawak na lupain sa bansa natin na hindi naman dapat, mga foreigner, at yung mga nagkaroon ng citizenship, nationality na pagka-Pilipino, hindi naman karapat dapat bigyan. And baka magkaroon na naman ng makalusot na mga bilyong-bilyong halaga ng pinagbabawal na gamot sa custom. At yung mga illegal na gambling na yan, pogo na yan, farmery na yan, at kung ano-ano pa mga kababayan. Ayoko na po. Ewan ko lang sa inyo kung gusto nyo pa. So, salamat po sa panonood mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa binahagi ko? Sana po yung makapag-comment kayo at malike yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.